Wait lang, Aaron. Wait lang. A few moments later. Serbisyo sa tao! Gagawing negosyo! Gagawing negosyo! Serbisyo sa tao! Marcos sinilis! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Marcos singilit! DPWH! Korap, korap, korap! Korap, korap, korap! DPWH! Ngayong araw nagpupuli ang mga kabataan para ihayag ang korupsyon at kabulukan ng sistema sa loob ng administrasyon ni Marcos Jr. Kaliwat kanan po ang pag-ulan at ang pagbaha sa komunidad ng mga Pilipino, hindi lang sa Metro Manila, bagkus sa iba't ibang parte ng ating bansa. Pero malinaw na walang tugon si Marcos Jr. at Sara Duterte sa kaliwat kanang pagbaha sa mga komunidad. Malalaman natin na si Summer Governor Shari Tan nagpapakasasa at nagpapaulan sa pera ng taong bayan. Si Marcos Jr. walang habas na kinokorap ang pera ng taong bayan. Habang ang mamamayan ay lubog sa baha, lubog sa pag-ulan, lubog sa kahirapan. Kaya naman nandito ang kabataan para ihayag ang pagkondena sa korupsyon at lantarang pagpapabaya ng ating gobyerno sa mamamayan. Para naman ilagtad ang mismong nangyayari sa mga komunidad, pati na rin sa mga paaralan na meron tayo sa Metro Manila. At sinugod nga kanina mga kababayan no, ng mga militanteng grupo itong DPWH head office po dito sa Maynila. At pinagbabato nila ng bulok na prutas at water balloon itong opisina, no, itong harapan ng building ng DPWH main office. At sa kakatakbo nila, kakamadali mga kababayan, yung isang kasama nila dyan na babae ay natumba. Ayan, nakarma. Ayan. So, takbuhan sila nung binato na nila mga kababayan ng bulok na prutas at itong balon na nilagyan nila ng tubig at dali-dali silang tumakbo doon sa kabila. At doon sa kabilang side naman, yung mga pulis naman nagwantay, no? Ito na yung portion na patapos na yung kailang rally, ay binato nila yung mga dala nilang prutas na bulok at itong water balloon nga, mga kababayan. So, itong mga grupong ito, simultaneous yung kanilang rally ngayon, itong protesta. Yung ibang mga kasamahan nila, ibang grupo na mga kaliwang grupo, ay nandun naman sa Pasig, sa bahay ni Sara Diskaya, ay ano rin sila doon, pinagbabato ng putik mga kababayan yung gate ng bahay no ni Sara Diskaya at yung iba lumagpas pa doon sa loob no yung mga putik nilang pinagbabaton nila at pininturahan pa nila mga kababayan, may spray paint pa sila doon sa gate, nilagyan nila ng magnanakaw na word no yung gate ni Sara Diskaya at yung isang pari na dilawan naman mga kababayan ay sugo din or sumugo din doon sa sa Camp Crami. Nag-iingay rin doon mga kabayan yung mga dilawan na pari at kasamahan doon sa simbahan nila na bakit daw tinanggal no itong si General Torre mga kababayan at nagdasal-dasal sila doon, sacrifice daw sila at naglalagay pa sila ng mga uling sa kanilang mga mukha at katawan mga kababayan no yung ginagawa nila ngayon doon, prayer sila doon at balik tayo dito sa mga nagrally mga kababayan, itong mga kaliwang grupo na galit ngayon dito sa flood control anomalies no at lahat naman tayo galit dito sa mga kawatan, sa mga korupsyon, lalong-lalo na dito sa mga ghost projects ngayon na pinag-uusapan no at
nakapagtataka lang kasi itong mga grupong ito, ganun pa rin yung kailang sigaw. Itong Marcos singilin, Duterte panagutin, at binabanggit pa nila dito si BP Sara dito sa pagbaha, mga kababayan. Anong kinalaman ni BP Sara dito sa mga flood control projects? Vice Presidente lang siya, wala siyang ganong kapangyarihan. Yung may may kapangyarihan dyan yung Presidente. Siya yung may hawak ng lahat, mga kababayan, no? At bakit ay sinasama nila dito si BP Sara? Anong kinalaman ni BP Sara dito sa mga flood control projects? Wala naman siyang kapangyarihan na maglagay ng budget doon sa mga flood control na iyon, no? Dapat doon sila sa mga congressman. Yun dapat yung congressman yung pag-anuhan nila, lalo na itong si Saldico na hinahanap hanggang ngayon ni Congressman Toby Chanco na hindi niya mapaliwanag itong ginagawa niyang budget insertion na 13 billion plus, mga kababayan, noong 2025 budget, no? At maging itong si Congressman Erese ay nagmotion na nga na ipatawag itong si Saldico, mga kababayan, para ipaliwanag. At pati itong si Congressman Ungab na talagang ano na doon sa hearing nila noong nakaraan na 2024 pa po siya nagsabi, last year pa, na pinakakurap, no, itong budget ng 2025 at hanggang ngayon walang dinaya. Hindi man lang dinispute yung statement ni Congressman Ungab. Kung totoosin ay talagang panira yun sa kanila, mga kababayan, pero walang isang statement, no, na ginawa itong si Saldico na pinasinungalingan itong budget na ito na sinasabi ni Congressman Ungab na pinaka-worst, pinaka-corrupt. At maging itong si Terry Redon din ay tila nilihis daw, mga kababayan, no, nila Congressman Toby Chanco at ni Congressman Erese itong usapin nila, itong hearing patungkol sa mga anomalya sa flood control. Bakit daw pilit nilang nilihis nila, bakit doon sa budget insertion na napunta yung usapan, dapat doon daw sa mga corruption sa flood control. At na kakalimutan siguro ni Terry Redon na doon nag-umpisa itong lahat-lahat na itong katiwalian, no, doon sa mga budget insertion na ginawa nila noong nakaraang taon. At dapat sa aking opinion, itong mga nagrally dito ay alam naman natin na kasama rin naman ito, kasabwat din itong mga opisyalis ng DPWH at maging itong mga kontraktor, no, na mga private individual, private companies ay dapat tama rin naman magingay sila dito, pero dapat unahin nila doon sila maghasik doon sa mga congressman na mga involved, kasi sila naman talaga yung pinakaulo at pinakapuno, no, ng mga corruption na ito. Kaya itong mga rallyistang ito, itong mga makakaliwang grupo ay iwan ko, no, makikita mo talaga dito sa kanilang pinaglalaban ko, no, na parang scripted, mga kababayan. Dapat pupunta rin sila doon, no? Nakailang ulit na sila bumalik doon sa bahay ni Diskaya, doon sa bahay ng mga congressman. Hindi naman sila nag-attempt doon lang, or baka wala silang balak na pupuntahan yung mga bahay ng mga congressman, mga kababayan. Makikita mo yung pinaglalaban nito na hausyaw lang, mga kababayan, para sa aking opinion, no? Kaya hinahamon ko itong mga makakaliwang grupo, kung talagang makabayan kayo, kung talagang galit kayo sa mga korupsyon, galit kayo sa mga kurakot na politiko, ay bakit hindi nyo puntahan itong mga bahay ng mga congressman at mga kontratista rin? Ayan, tingnan natin, no, kung talagang makabayan kayo at talagang galit kayo sa mga kurakot. Puntahan nyo yung mga bahay ng mga kontratistang congressman at alam ko na alam nyo naman siguro kung sino-sino yung mga congressman at mga kontraktor din. Tingnan natin kung kaya nyong maghasik doon, kaya nyong batuhin ng putik yung bahay ng congressman na kontratista. At hindi lang yung kontratista na congressman, no, pati yung involved dito sa mga flood control corruption. Puntahan nyo yung mga bahay nila, alamin nyo kung sino-sino sila, at alam kong alam nyo kung sino-sino sila, itong mga congressman na ito. Puntahan nyo itong mga bahay nila at doon kayo mag-ingay, no? Doon kayo mag-sigaw-sigaw ng mga pinagsisigaw ninyo. At baka sabihin nyo naman yung pangalan ni BP Sara naman, Duterte pa rin, no? Si Pangulong Duterte pa rin yung panagutin nyo, tapos si Marcos yung sisingilin. Ano ba yun? Anong klaseng protesta yan?
Grabe naman ito, paulit-ulit na lang itong mga grupong ito, no? Yung kailang script. At ano pong opinion dito mga kababayan sa pagsugod ng mga makakaliwang grupo dito po sa tanggapan ng DPWH main office sa Maynila, pati doon sa bahay ni Sara Diskaya, no? Na pinagbabato nila ng putik, no? Doon sa Pasig. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.